mapagpalang sandali sa bawat isa na abot ng video ito, saan mang bansa, saan mang sulok ng Pilipinas, saan man tayo naroroon sa mga oras nito. Pag napanood nyo ang video nito, pagpalain nawa tayo ng Diyos. Ang video natin ito, ang papaksain natin sa video natin ay ang katotohanan na sinasabi sa Mateo 28 verse 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So dito maliwanag. Ang nais ng Diyos ay makilala natin ang Diyos na nagpakilalang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang mga salitang ito ay teorya nga ba ang tungkol sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo? O katotohanan na dapat nating malaman? Sapagkat dito mahahayag kung paano magpapakilala ang Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ng mga salita na ating masusumpungan at ating tutunghayan sa Biblia. Ayon sa Jeremiah chapter 10 verse 10. Jeremiah chapter 10 verse 10. Ganito ang sinasabi: The Lord is the true God. He is the living God and an everlasting King. So dito, ipinakilala ni Jeremiah na ang Diyos, ang Panginoon, ay totoo na Diyos. The Lord is the true God. He is the living God and an everlasting King. So dito makikita natin na ang Diyos ay walang hanggan ang kanyang pagka-Diyos. Una, napakilala ang Diyos kay Abraham bilang isang Diyos na walang hanggan, everlasting God. Genesis chapter 21. Genesis 21 verse 33. Dito ating makikita ang salitang everlasting God. Now, pag-uusapan natin ang tungkol sa Diyos. Sino ang Diyos? Ang sinasabi ba ng Mateo 28:19, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo? Sino ang Diyos? Tatlong personang ito. Now, si Abraham tumanggap ng kapahayagan na ang Diyos ay everlasting God. Si Isaiah man ay tumanggap din ng kapahayagan the everlasting God. Isaiah 40. Tingnan natin sa Isaiah 40 verse 28. Sabi niya dito, thou hast not known, thou hast not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the heaven and of the earth, fainteth not, neither is weary, there is the searching of his understanding. Hindi daw masiyasat, hindi ma-arok ang kanyang karunungan, ang kanyang pagkaalam. So kung gano'n, paano natin ito malalaman? Ngunit sa pamagitan ng salita ng Diyos, sinasabi, sa pamagitan ng Holy Spirit,
malalaman natin maging ang malalim ng mga bagay ng Diyos. Ibig sabihin, sa part na ito ng Isaiah, sinasabi dito na the everlasting God. Nalaman ni Isaiah na everlasting ang Diyos. Na nanatili magpasawalang hanggan. Now, sa Jeremiah chapter 10 verse 10, ganon din ang pagkakilala ni Jeremiah sa Diyos. Ang kanyang pagkakilala ay everlasting King ang Diyos. Pero sinabi niya, Jeremiah, the Lord is the true God. He is the living God and everlasting King. Ngayon, ito'y pagpapakilala ng Diyos sa lumang tipan, sa unang bahagi ng kasulatan. Si Paul naman, sa kanyang mga sulat sa 1 Corinto, makikita naman natin dito, 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Sabi niya rito, but to us, there is one God, the Father of whom are all things, and we are in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. No, dito pinapakilala ni Paul yung one God. Ang ibig sabihin ba nito, yung Mateo 28:19, yung tungkol sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sino ang Diyos sa kanilang tatlo? Ang Ama ba? Ang Anak ba? O ang Espiritu Santo? Lilinawin niya ng salita ng Diyos